wala na nang nadagdag. So, 32 pa lang kayo talaga. Ayan. So, this will be the second session natin for this week. Ano? Ayan. At dahil medyo late na tayo pa rin ng isa pang ng ating topics. Ayan. At sa next week po ay ako'y mayroong schedule ng tayo po ay magkakaroon ng makeup class for tomorrow. Ayan. So ano nga uli yung bakante ninyo ng oras pag Thursday? Hello? Okay, so yon. So online sessions tayo doon. So scheduled makeup class for tomorrow. Ayan. So Thursday ha. Ayan, for tomorrow. 2:30. Ayan. Okay? So for today ay itutuloy natin ang ating pag-aaral noong optimization problem. Okay. So last meeting ay natapos natin yan. So tayo ba ay natapos na ba natin ang itong problem ng tawag dito? Ito, the greatest volume. Itong cylinder and cone. Okay na. Ayan. So how about aring sunod? Yan, minimum distance. Ito, na-discuss na natin. Hello? Hindi pa. So, dito muna tayo bago tayo pumunta sa transcendental functions. Ano? Okay. So, you are asked to determine ano yung point sa graph. Yan. So, naturuan na naman kayo ng graphing. At sana ay inyong matandaan pa din paano mag-graph ng parabola x squared minus 3. Ano daw point sa graph niya ang pinakamalapit? So, closest. So, that's a minimum problem. Minimum ang distance sa point 0,1. So, to visualize, kailangan nating i-sketch ang graph ng function. Okay, dahil sa format pa lamang nito, ito ay parabola. X squared kasi. Positive ang nasa unahan niya, so upward. Now, ano yung negative 3 dito? Yun yung y-intercept or the vertex. So, negative 3. So, kung ito ang ating origin, ay di negative 1, negative 2, negative 3. So, na doon ang vertex. Yan ang lowest point ng parabola. At dahil opening upward, di gagraph nyo ganyan. Ayan. Tapos, may binigay na point, 0, 1. 0, 1. 0 si x, 1 ang y. Ito yun. Pero hindi siya kasali sa parabola mo. Ang itinatanong dito ay ano ang alin sa mga points ng parabola ang dami ng points ng parabola. Kasama niya ang 0, negative 3. Ang pinakamalapit sa 0, 1. So, hindi natin alam. So, pili tayo halimbawa. Isa sa first quadrant, isa sa second quadrant. Let x, y ang kanyang coordinates. So, gaano siya kalayo
sa 0, 1 na point. So, kailangan nyo computein ang distance letter din niya. Okay, noong high school, ano ang formula ng distance between 2 points? O, tingnan ko nga po kung may nakakatanda pa dito sa mga taga-ME01. What is the distance formula kung given ang dalawang points? O, anybody from 01? Itayo naman ang bandila ng mga taga-01. O, ikaw ano? O, walang mag-volunteer. O, ikaw Red, Baron, Barba. Tanda mo ba? Sir, distance formula po ay square root of x1 minus x2 squared. Baliktad? X2 minus x1. Okay. As quantity po squared plus quantity of y2 minus y1 squared din po. Ayan. So parang final x minus initial x, squared minus final y minus initial y squared. Ayan. Square root noon. Okay. Oh, very good. Thank you, Mr. Red Barba. Ayan, tanda mo pa. So ang pinaka-x number 2 natin, itong nasa unknown. Ang x sub 1 mo, 0. Ang y number 2 mo ay y, ang y number 1 mo ay 0. So the distance between them will be given by this. So si x2 ay x, si x1 ay 0, si y2 ay y, si y1 ay 1. Then simplifying this, x squared na lamang. So dito sa ating variable to be minimized. So ito ang ating i-minimize. Okay, so kailangan nating gawin itong isang variable lamang. So kailangan mo ng secondary equation. Saan manggagaling? Ay di sa iyong parabola. O, ano ba ang parabola mo? Y equals x squared minus 3. So ipalit mo siya doon sa y na yun. O, para variable x na lang ang tira. So you will have d equals square root of x squared plus ang y ay x squared minus 3 minus 1 magiging x squared minus 4. Then parenthesis squared. Then kapag Pinoy method mo to, magiging x squared squared x to the 4. Dalawang x squared at negative 4, negative 8 x squared. At ang last term, negative 4, positive 16. Then combine ang x squared. So 1 minus 8, negative 7. Yan. At para madaling mag-derivative nito, so i-square mo both sides. Yung magiging d squared. Ayan. Tanggal na ang square root. Magiging x to the 4 na lamang minus 7x squared plus 16. O, tapos, kunin natin ang critical value ng x. So, i-derivative mo to. So, by chain rule, ang left side ay 2d times derivative niya d prime. O, parang 2x, x prime. O, parang 2y, y prime. Ayan. Okay, for the right, ang derivative ng x to the 4 ay 4. Bring down x to the positive 3 minus 7 times 2 magiging ilan? 14 x. At ang 16, 0 na. So therefore, ito na lang yung equal sa d prime natin. Then i-equate mo ito sa 0. Yan, yung d prime part mo. So to solve for x. Yan. So how do we solve for x here? Tayo ay magpa-factoring ng 2x. Common sa 4x cubed at 14, 2x. So you will get this one. Yan. So factoring 2x, di ito ay magiging 2x squared minus 7.
Then, i-equate ito sa 0. So, dalawa ngayon. Sa x squared, sa 0 equals 2x, ang x ay 0. At sa 2x squared minus 7, ilipat mo ang 7 sa kabila, magiging positive na siya. Then, divide both side by 2. Then, take the square root, you will get this. So, all in all, 3 ang x value. Now, alin kaya dito ang magbibigay ng maximum na na minimum kasi i-minimize nyo ang distance. Edi kailangan nyo ng double prime. What is the f double prime of this? Yung ating f prime. So, another derivative, this will be 12x squared minus 14. Now, 12x squared minus 14. I-substitute natin ang tatlong value ng x. Kapag 0 ang iyong isinubstitute, ang magiging sagot ng double prime ay negative. So that means sa 0 na x, negative siya. So, concave, downward. So maximum. Hindi yun ang ating hinahanap, dapat minimum. So therefore hindi ang x equals 0 ang ating kailangan. Kasi sa x equals 0, pag binalikan mo ang ating graph, sa x equals 0, ang value ng y ay negative 3. Ari yun. Parang siya ang pinakamalayo. Ay ang tinatanong sa atin ay closest. So, not accepted ang x is 0. Okay, may dalawa pa tayong natitira. Sa x naman na positive square root of 7, pag sinubstitute mo sa f double prime, ang ibibigay sa iyong sagot ay positive. Sa negative, ang square root of 7, i-squared mo naman, magpa-positive din. Di parehong positive na ito. Concave, upward, ito pareha. So, minimum. So, dalawa. So, ang magbibigay ng closest, ano ba sa decimal itong square root of 7 over 2 square root? Pakitype nga sa chat box. Anong decimal niyan? Para pag ating tiningnan sa graph mamaya ay mabivisualize nyo. What will be our what is the decimal equivalent niyan? Ano po ang inyo? 1.87. So yung isa negative 1.87. So pag isinubstitute nyo yan sa parabola, sa original equation, ayan, x squared minus 3, ang y na 1.87 squared minus 3, ang ibibigay sa iyo ay positive 1/2 or 0.5. Ang negative naman, 1/2 din. So therefore, ang isa nasa first quadrant, ito yon, 1.87.5. Yung isa naman, negative 1.87.5. So dalawa ang sagot. So, to finalize our answer, which point? Dalawa ang sagot. Points dapat. Ang isa nasa first quadrant, ang isa nasa second quadrant. Pareha kasi ang distance nilang dalawang yan. Guess nyo, class? So, ang final answer natin ay ito. Tsaka ito. Okay, thumbs up po kung naintindihan. So, that's how we apply minimum distance between 2 points. So, we still follow. So, kahit walang mga area volume to, so, binalikan nyo naman na
formula ng geometry ay ang distance formula. Hopefully, na-discuss po yan naman nung kayo ay nasa high school. Now, so we now proceed to an optimization problem pa din, but it involves transcendental function. So ano ba yung mga transcendental? Yan ang trigo, sine, cosine, tangent, secant, ganyan. Inverse trigo, arctangent, arcsine, hyperbolic, sinh, cos, tang, exponential, e to the x, and logarithmic ln. Yan. So, halimbawang ang mga function na yon ang naging present sa ating primary o secondary equation, so paano natin gagamitan ng optimization technique? So, babalikan po ang mga derivative nila. At ayan po yung coverage ng inyong midterm exam last time. So, kahit po nakapag-exam na kayo, that means kailangan nyo pa uling balikan ang mga derivatives nila. Kaya, if you will ask, ano ang coverage ng final exam from the start ng math, simula pa nung kayo elementary. Mga volume, area, ayan. These are basic mathematics that at this point ay dapat po na ninyong alam. Okay, so let's consider the first problem involving that one. Basa muna po ulit. Bibigyan ko kayo ng time to read. Okay, hope po tapos nyo na basahin. So, i-analyze natin by getting ano ba yung mga three-dimensional objects na involved sa problem. Number one is a cylinder. Again, right circular uli. At pangalawa is sphere. Ayan. So, last time, ang ating nagawa ay okay, let's go back last time. Ang ating na-drawing ay cylinder and cone. Ayan. Inscribe down ang cylinder sa cone. Dito naman sa bagong problem, ang naka-inscribe ay cylinder pa din sa sphere naman. Right circular uli, so pabilog uli ang base ng cylinder. So kaya pag drawing po natin ito, di una po ninyong idodrawing ang sphere. Ayan. So pag tiningnan nyo ang kanyang front view, siya ay circle. Ayan. Ito ang ating sphere. Ayan. So simula sa kanyang gitna, given daw ang radius. Let's call it small r. Yan. So kaya sa isang edge niya, yan ang r ng sphere. Constant yan. Kahit saan mo yan i-drawing. Constant ang r ng sphere. Tapos, inscribe sa kanya ang cylinder. So, pag drawing nyo naman, ayan, ibahin natin ang kulay. So, circular, tapos right. So, kaya pag drawing mo ang vertical, yan, height, dapat siya ay 90 degrees sa base.
O, di pabilog po ang base. Siyempre, pati top, pabilog din. O, yung kulay green po, yan ang ating cylinder. So, pag atin namang ginawa ng label, ang height h, ang ating height ng cylinder. At sa base naman niya, so simula naman sa gitna niya, ng base niya, hanggang sa isang side, so meron din siyang kanyang radius. O, capital R naman ang ating gamitin. The radius of the base of the cylinder. Yan. So ngayon, nakatatlo na tayong variable. R for the small r, the sphere radius. Capital R, the base radius of the cylinder. And capital small h, ang height. Ngayon, simula sa gitna ng sphere hanggang sa base ng cylinder ay mayroong certain distance. At ito ay kalahati ng total height ng cylinder. Kaya ito ay naging h divided by 2. Gets nyo? Thumbs up. 0, 1. No. At after that, may right triangle na na-form. So para mas maliwanag ay ating pong yan, ibukod. Gawin natin kulay blue naman. So the triangle colored blue. They are a right angle. Okay, let this as the angle theta. And that will be the angle at the center of the sphere subtended by the radius r of the cylinder. So if you will label this triangle, the hypotenuse is the small r. The opposite side of the angle theta is the capital R. And the adjacent side is the h divided by 2. Thumbs up po kung nakuha po ninyo kung paano na drawing, na bigyan ng label ang ating triangle. Thumbs up naman, mga 0, 1. Ayan. Okay po, nakikinig pa sila. Ngayon, from this triangle, yan, let us now write the SOHCAHTOA niya. SOHCAHTOA can be used because it is a right triangle with 90 degrees angle. Yan. So, sign nyo on, opposite, hypotenuse, cosine, adjacent, hypotenuse, and tangent, opposite over adjacent. Okay. So, ang kailangan natin ay ang opposite at ang adjacent. So, kung ang gamitin ninyo ay sine, edi sine theta will be ano? Ano ang magiging equation natin ng sine? So, sine ng angle is equal to ano ang opposite? Opposite side is the capital R. Ang hypotenuse ay ang small r. Nagets po? Thumbs up naman. And by cross multiplication, the capital R is equal to the small r sine theta. Okay, next. Cosine naman. Cosine theta is equal to adjacent. Alin ang katabi ng angle? The h over 2.
divided by the hypotenuse, which is small r pa din. Then if you cross multiply this, you will get h over 2 is equal to small r cosine theta. Then para tanggalin yung 1/2, multiply this both side by 2. So you will arrive at the h only is equal to twice the radius r cosine theta. Yan. So nagkaroon po ng trigonometric function. No? Kaya po ito'y application ng optimization that involves transcendental. Now, why do we represent them? Yan, the capital R at saka the small h. Kasi yan po ang tanong sa problem. Kung babalikan nyo ang original statement ng problem, sinabi po doon na, yan balikan mo, find the ratio of the height, yan yung h, to the base radius, yan ang capital R, ng cylinder having the largest lateral surface area. Let's call the lateral surface area as S. Cylinder lamang ha. Lateral lamang. Kanina, nung sinagutan natin, nung isang araw pala, nung sinagutan natin ang cylinder, ayan ang kanyang lateral surface area ay 2 pi RH. Ang kanyang cross-section ay 2 circle. Dahil lateral lamang ang ating kailangan ay di circumference times height lamang. So, dito sa ating sinasagutan ngayon, ang magiging pinaka-primary equation natin ay ang lateral surface area lamang. So, lateral surface area S is just 2 pi R. 2 pi, ano ang pinaka-radius niya? Yung capital R ha, hindi yung small letter ha, dahil cylinder ito, times the height H. Yan ha. And because this S has two variable R and H, kailangan gumawa tayo ng paraan na maging single variable na yan. At ayan po ang reason bakit natin kinuha ang R at H dito. At ang final answer natin ay ang tinatanong ay ano ang ratio ni H at ni R. So ang pinakatanong sa atin ay ano ang ratio ni small h at ni capital R. So you need to dahil ang word din ay largest, so you need to maximize the surface area. Now, at dahil itong formula ng surface area ang i-maximize natin, so yan, substitute nyo muna sa R ang theta at saka yung H. So you will get, yan. So S equals 2 pi. So, ano yung H? Ano yung capital R? Yun, R sin theta. Nakuha natin kanina. At sa H naman ay 2R cosine theta. Ayan. Then, multiplyan nyo yung dalawang R, magiging R squared. Then, maiiwan dito ang 2 sine times cosine. At sa trigo, yan, marami sa inyo ang nakalimot na ito. Sa trigonometry, ang identity ng 2 sine cosine ay sine double angle. Yan. So madami po ang nakalimot yan noong midterm. Yan. Kaya akala ay wala doon sa mga choices ang sagot ay nandoon naman. Yan. It is because yan problema nyo pala talagang malaki pa na ang inyong trigo nung high school ay hindi ganoon kaganda ang background. Yan.
Kaya pag kayo bumabalik sa school ninyo, ay di inyong bulungan ang inyong math teacher na pakidamihan naman ang trigo sa lessons na dapat na maituro, lalo na marami pang susunod na mag-i-engineering na estudyante sa inyong mga pinanggalingang school. Gamit na gamit po ang trigo. So sa trigonometry, ito po ay sine double angle. So dahil constant naman ang small r, so ang variable na lang natin dito ay theta. At ready na natin itong i-derivative. So step number 5, so kukunin nyo ang s prime or ang ds with respect to theta. So copy the constant 2 pi r squared. Derivative ng sine u is cosine u times derivative ng u is 2. Yan, kaya nakatupa dito. So simplifying, ito ay 4 pi r squared cosine 2 theta. At tapos, i-equate nyo ang derivative to 0 to get the critical values. Balik tayo uli sa critical numbers. Yan. Katulad nung kayo nag-graph, paano kukunin ang theta? So, divide muna both side by 4 pi r squared. Di 0 pa din sa left. Then, inverse cosine, r cosine 0. Pakicheck nga uli, class. Kung ang calculator ang gamit, degrees ang ibibigay, ano sa degrees? Shift cosine 0. Pakisulat sa chat box. So you got 90. Ayan. So pwede po dito ang degrees dahil hindi naman tayo mag-graph. Pero nung graphing, ang ginamit natin pi over 2. Ayan. So hindi niyo na rin kailangang alamin pa ang iba pa. Yung mga 270 and so forth and so on. Okay lang na isa. So divide both sides of this by 2 to get the theta, you will get 1/2 ng 90, so 45 degrees. Or sa radian ay pi over 4. Now, ito ba ito ang magbibigay ng maximum na surface area S? So, ating gamitan ng second derivative test. So, ito ang ating S prime kanina. I-S double prime pa natin ito. So, copy the constant 4 pi r squared. Derivative ng cosine u ay negative sine u times derivative ng u ay 2. Ayan. Kaya ito yung naging negative 8 pi r squared sine u, sine 2 theta. At kapag isinubstitute nyo ang 45 degrees, magiging sine 2 times 45 sine 90 ay di 1 ito, ang sagot negative 8 pi r squared. So negative ang sagot ng surface area, double prime. Kapag negative ang second derivative, it is concave downward. Therefore, maximum ang ipoprovide na surface area. So since nagtali po ito sa expected variable natin, maximum, so tama. Ang angle na gagamitin nyo ay 45 degrees. Pero hindi naman angle ang pinakatanong. Gagamitin lang natin yan para computein ang mga required dimension. Ang tanong sa atin ay, ano ang ratio ni H kay R? So, solvein nyo si H at si R. So, solvein nyo si H kung ang theta ay 45 degrees. Di balikan ninyo aring inyong not-solved na ito. Ayan. H is 2R cosine 45.
So anong ibibigay sa iyo? So ito na. Ayan. H is 2r cosine 45 cosine pi over 4. So ang ibibigay sa iyo ay square root of 2 over 2 ang cosine 45 or 0.707. So cancel the 2. Ang matitira square root of 2 times small r. Para naman sa capital R, ang nakuha natin kanina ay r sine theta. Ang theta ay 45 degrees. So, sine 45 ay square root of 2 over 2 din. Times the r is square root of 2 over 2r. And then, kapag ating i-divide, h over r, ang letter h natin ay square root of 2 times small r. Divided by, ang ating capital R ay square root of 2 all over 2 times small r din. So, dahil walang addition at subtraction dito, pwedeng mag-cancel ng r. Pwedeng makancel ang square root of 2. Ang tira na ay 1 all over 1 over 2. Pag sinimplify nyo ito, reciprocal ng 1/2 ay di positive 2. So, kaya ito po yung final answer natin. We can now conclude that the cylinder having the largest surface area is when the ratio of the height h to the base radius r is 2. So, which also means that if you cross multiply the height ay twice the radius. Pag binalikan nyo ang figure, ano ang hitsura ng cylinder sa loob? Si H ay 2 beses ni R. Ang 2 beses ni R ay diameter. Ibig sabihin, ang haba nito ay kapareho ng H din nito. Di parang ari ay square. Ang front view ng cylinder ay square. H by H. Kasi ang H ay double the radius, which is the diameter of the circle. Guess nyo po? At para ma-check ninyo kung naintindihan nyo ang pag-a-analyze na yan at nasundan ninyo ang analysis yan, meron po dito sa end ng chapter na kahalintulad na questions po niya na pwede nyong pagpraktisan. Ayan. Nasaan ba yun? Ayan. At the end of the chapter ng optimization, ayan, may exercises 4.4 po dito. Ayan po, ang mga yan, yun din halos, cone, sphere, cone, cylinder. Ayan, may expected answer kayo dyan, ha? Yan, pwede na ninyong practice yan. At ang ilan dito ay isinama ko po sa problem set ninyo. So, and ibibigay ko po within the week ang problem set, huli ng problem set yan, pang final exams na to. Yan, para at this point, over the weekends ay makapag-start na kayong mag-practice ng pagsusolve. Yan. Kasi kailangan nyo na napapractice. Kasi hindi pwedeng basta nanunood lamang. Yan. Lalo na yung paggamit nyo ng calculator ninyo, mahalaga po yan na skills. Kung kayo basta lang watching, ay hindi po ninyo matututunan. Di naman pwede kayong maging tatanga-tanga sa paggamit ng calcu. Ang best sa inyo, ramdam ko nung kayo ay nag-midterm, kaya kayo mali dahil hindi ninyo na pipindot ng ayos sa calcu, hindi kayo marunong mag-inverse cosine, inverse sine, mga ganyan. Pati yung sa E, sa ln, kaya hindi nyo nakukuha kasi hindi kayo marunong gumamit. Kaya nga sa ating pagkaklase, tulungan nyo naman sarili nyo.
Ako naman ay narito lang, gina-guide ko kayo ano ba yung mga things that you need to learn. Yan. So kung hindi kayo magpa-participate, ay di nasa sa inyo yan. Ano? Okay, next. Engineering problem ulit itong sunod. Yan. Best view naman. Yan, pang-engineer yan. Okay, basa muna ninyo. Okay. Yan. So, suppose you're the engineer to design a sports arena na may ilalagay kayong television screen. Ang vertical siya. So, yan yung kulay blue. Yan ang screen. Ang height daw niya ay 2.4 meters. Ayan. Then, yung lower edge niya, so yung ilalim niya, ay 8.5 meters ang taas above the observer's eye level. So, aring kulay green na line, yan, halimbawa, ari ang mata. Yan. Ito ang mata ng manunood. Ito ang eye level ng observer. Yang kulay green na line. So, yung lower edge ng ating screen ay 8.5 meters above the eye level. Ayun, yun ang sabi doon. Now, kailan magkakaroon ng best view? Siyempre, yung hindi nakatingala, hindi rin naman nakatungo ang manonood. Yung relax lang. At aalamin natin gaano kalayo, how far ang observer na yun na may best view. So, kung ito yung location ng mata, ano ang layo niya? X. Hanggang sa ilalim, yan, directly below the screen. Yan. Kaya po yung location sa isang arena, coliseum, ay nag-iiba-iba po ng bayad. Yan, dahil iba-iba ang magiging view, depende sa lugar. So, saan kaya best? Yan. So, ano yung distance ng eye level hanggang doon sa below the screen para sinabi nating best view? At makukuha natin ang best view kung ang angle. Yan. So, halimbawa ay ito ang iyong mata, eye level. Ang layo pag nilagyan nyo ng angle, ang tawag dyan sa trigonometry ay angle of elevation. Ay di simula sa horizontal, ang top part
ng TV screen ay may angle of elevation na theta 2. At ang ilalim naman ng screen ay may angle of elevation na theta 1. So yung best view ay mangyayari kung ang angle theta, which is the difference of theta 2 and theta 1, ay maximum. And ang angle tetang ito ay ang angle subtended by the screen at the eye level. At ito po ang ating ima-maximize. So that's the variable to be maximized so that best view ang ma-provide sa observer. Ngayon, anong kaugnayan ng tetang ito sa variable x natin na pinakatanong sa problem? So makikita nyo po dito ang dalawang right triangle. Umpisahan natin po ang mas malaking right triangle. Ayan. Simula po sa taas ng screen hanggang dito sa eye level. Ano po ang sum ng 2.4 plus 8.5? Pakisulat sa chat box. What is 2.4 plus 8.5? Type it sa chat box. $10.9. Tama. Then, ang angle na ito ay theta number 2. At ang horizontal ay ang x distance natin. So, again, right triangle ito. So, SOHCAHTOA is applicable. At dahil ang given ay opposite at saka adjacent, so TOA. Kaya ang function na ating gagamitin ay tangent. So, applying the tangent function here, tangent of theta number 2 is equal to opposite 10.9 divided by x. Yan. Okay. So, meron na tayong formula na magre-relate ng theta at saka ng x distance. Next, yun namang mas maliit na triangle dito. So, pag drawing nyo naman yun, yan. So, you will get, ayan, ang ating, ang angle naman nito ay theta number 1. Ang x pa rin ang horizontal distance. Ang opposite side naman ay a 8.5 na lang. So again, using tangent, TOA uli. Tangent, theta number 1 naman is opposite. Ang opposite ay 8.5 at ang adjacent ay x. Edi parehong pwedeng in terms of x ang theta. Okay, so our primary equation will be this angle theta. So subtracting theta 2 minus theta 1. How do you get theta 2? Ang given ay tangent, ay you apply inverse tangent to get theta 2. Dito naman, theta 1, another inverse tangent. Ang mangyayari din ay theta 2 is arc tangent ng 10.9 over x. At ang theta 1 ay arc tangent ng 8.5 over x. Ito na yun. So therefore,
the angle is arctan 10.9 over x minus arctan 8.5 over x. O, thumbs up kung nakuha po. At para mas madaling magdi-derivative, so gawin mong ang 1 over x ay x to the negative 1, pati dito sa kabila. So, di ay arctan u minus arctan u. Yan. So, again, babalikan ninyo to get the derivative o ano ang derivative ng arctangent. Anybody? Members of the ME01? Tandaan nyo po pa ang formula ng derivative ng arctangent u? Pang midterm po yan. O, Ritz Mark, Benedict, tanda mo? O, nakalimutan na. O, so, 1 over 1 over 1 plus x squared. 1 over 1 plus, sa halip na x, u ang ito. Ay u over squared. U is squared. Tapos anong ita-times pa? 10.9x. Ala, du. Yan. Wala ka munang 10.9. Dito muna, nire-recall ko pa lamang ano ang formula eh. Narinig ka na agad ang aking sinasabi. You are not answering my question. Ang sabi ko, ano ang formula na natatandaan mo sa ating pag-aaral ng midterm? Wala pa naman tayo din Ari ang ating pinag-uusapan gets mo Ritz Mark? Kasi hindi ka nasagot sa tanong sa ating formula noong midterm, ang derivative ng arctangent u ay 1 over 1 plus u squared times kung ano ang derivative ng u. So kung tanda mo na ito, i-apply mo ngayon ito dito sa ating dalawang arctangent. Sa unang arctangent, ang u ay 10.9x to the negative 1. O di pag iyong ipinormat ito dito, magiging 1 over 1 plus, ari ang u, 10.9x to the negative 1 squared times derivative ng 10.9x to the negative 1 ay negative 10.9x to the negative 2. Ayan na. Minus, para sa pangalawa, another formula, 1 over 1 plus u squared times the derivative of 8.5x to the negative 1. So, ang derivative nito ay negative 8.5x to the negative 2. Ayan. Tapos, if you want to simplify this, di pareho silang may x to the negative 2. Ibaba mo na yon, magiging x to the positive 2, x squared na. Tapos ay i-distribute mo siya sa ilalim. So, x squared times 1, x squared. Dito, matatanggal. Kasi x to the negative 1 squared ay x to the negative 2. Pag binultiply mo ng x squared, x to the 0, which is 1. Kaya, 10.9 squared na lang ang tira dito. Dito rin sa kabila, gayon din, 8.5 squared na ang tira. Yan. So, para mas madali na po nating masisimplify. At para po ninyo makuha ang value ng x, ayan, ang sabi dito, mag-LCD tayo. Ang LCD niya ay di i-product mo aring dalawang ilalim. Ayan. Yun. So then, ang magkakaroon ng multiplication para nag-cross multiply ka dyan, ang numerator mo dito matatimes ng denominator ng isa. At ang denominator naman ng una ang magiging kapartner ng numerator ng pangalawa. And then, i-equate mo na ito sa 0. That means, hindi mo na isasali ang denominator. Sa numerator ka na nakabase. So, ang numerator, pag sinimplify mo yon, yan, Pinoy method mo yan, ito ang lalabas, simplifying, so magkakasubtraction, magiging negative 2.4x squared at ang constant ay 1,009. Napasobra ang 0 na rin ha.
minus 787 ay 222. Then yung numerator na lang ang equate mo sa 0. Edi you will get an x value. Ilipat sa kabila, positive na, divide 2.4, you'll get 92.65. Pag in-square root mo yan, you will get plus and minus. And since hindi naman pwedeng ang distance ay negative, so yung positive na lang ang gagamitin. Okay, so use positive 9.63. Ngayon, para nyo ma-check, maximum ba ang angle kapag ito ang x? O, i-derivative mo pa uli ang itaas. O, ito na lang itaas, wag nang ang buo. O, pag dinerivative mo pa ito, magiging negative 4.8x plus 0. Eh di negative ano na lang yun? 4.8x na lang. O, pag sinubstitute mo ang 9.63 dyan, negative ang makukuhang theta double prime. O, negative ang makukuha mo. At pag negative, concave, downward, so maximum. So tama. It gives maximum. So kaya, balik ka, ang 9.63 ang magbibigay ng maximum theta. And that will be the answer to our question. How far directly below the screen must observer be? It's 9.63. At dahil naka-meters ang ating mga given, ay di meters din po ang unit ng final answer. Ayan, huwag kakalimutan. Ayan. So finally, ang conclusions ay, to have the best view of the screen, the observer should stand approximately 9.63 meters from the point directly below the screen. Okay po? So, ang ni-recall natin dito ay derivative of inverse trigo. Yan. So, kanina, sa halip na theta double prime, pwede rin yung comparing ang mga neighbor. Yan, yung less than 9.63 at yung greater than 9.63. Pero ang ginamit ko ay second derivative na. O, para ma-compute, ma-verify nyo kung minimum ba o maximum nga ang binigay. At dahil negative ang ibibigay na na theta double prime, the concave, downward po yun, so therefore, maximum siya. And it satisfies the given that this distance will give you the maximum theta, and the maximum theta will be interpreted as the best view. Okay, question? Okay, ang sunod ay largest rectangle sa isang computer screen. O, di ba sa na ang given sa screen ng computer ay may graph na y is e to the negative x. O, ano daw ang pinakamalaking rectangle na may area na pwede nyong i-inscribe? O, again, the word is inscribe. So, sa loob na naman yun. O, pag drawing natin, so paano ba ang hitsura ng y is e to the negative x? O, dahil negative ang exponent niya, it's decreasing. O, para siyang exponential decay. Ayan. So pag-aralan niyo sa DE, differential equation, next year, hopefully, makaabot kayo doon. Sana, makaabot. Dahil pag hindi marunong mag-derivative, hindi naabot doon. Yan. Yun ang pang-apat na math ninyo. Yun ay math 404. Kayo ay nasa math 401. Yan. Kaya sana ay successfully kayong makasurvive dito. Yan.
para maabot ninyo yung mga iba pang math na kakailanganin ninyo bilang engineer. Ano? Yan. So, to graph the y is e to the negative x. Ayan. So, if you recall our curve tracing, ayan. So, ganito po ang hitsura niyan. Ayan. Yung kulay blue. Ayan. Kung ito po ang ating x-axis, yan. Ang graph po ng y is e to the x ay siya po ay asymptotic. Ibig sabihin, ayan, pag in-extend po niyan, it try to reach the x-axis but never touch the x-axis. Yan. So, meron po diyang horizontal asymptote sa x-axis. Yan. So, ito po ang ating, at siya po ay, ang y-intercept ay positive 1. Ayan. So, ang tanong, kung ilalagay daw natin ang isang rectangle sa first quadrant. Ayan. Gaano daw kalaki yun? Ayan. So, itong kulay green. Ang rectangle na ating ilalagay sa first quadrant. Ayan. So, na may largest area. So, ang area, ang variable to be maximized. And para natin kuhanin, siyempre, ang let x be the length of the rectangle and let y be the height of the rectangle. So, x and then y. So, kaya ang formula ng ating area ay x times y. So, dahil dalawang variable yan, so kailangan natin gawing isa lamang, bumalik ka sa iyong function. Ang given ay y equals e to the x. So, if isa-substitute mo siya doon sa y para maging x na lang ang variable natin. So, finally, ang magiging area formula natin ay x e to the negative x. So, isang variable na lamang. So, pwede ka nang mag-calculus after. So, get the a prime. Pag dinerivative mo ito with respect to x, gagamit ka ng product rule. Yan. Ano nga ang product rule? Let the first is the u, the second is the v. So, product rule says u dv. Baka hindi natanda ay siya. Plus b du. Yan. So copy the first u, so x. Derivative ng second ng v, e to the negative x ay negative e to the negative x ang derivative niya. Plus copy the second, the v, e to the negative x times derivative ni x with respect kay x ay 1. Sana tanda pa ang pagpa-product rule. Ano? At tapos i-equate nyo ito sa 0 to get the critical value of x. Factoring e to the negative x. So, magiging 1 minus x ang tira. Okay, there are two x value that it will give. Number 1, yung unang factor, e to the negative x equals 0. Meron kayang x na ibibigay ito? At ang pangalawa, 1 minus x na factor ang equal 0. Dito sa pangalawa, meron. Transpose. So, x equals 1. May isa ka na. Dito sa una. To solve for x at given ang e, mag-ELN tayo. Para matanggal ang e, maglo-logarithm. Ay ngayon, allowed ba? Meron ba sa calculator na ln0? Meron ba ito? Try nyo nga uli. Although nagawa na natin yan dati. Ayan. Nagta-thumbs down sila. So, error ang nalabas. So, ibig sabihin, wala. Not applicable dito. NA dito. Ayan, none. So, therefore, isa lamang ang critical value natin. X equals 1. Ngayon, is this will give you the maximum area? I-try natin.
get the A double prime. So, ang A prime natin ay e to the negative x times 1 minus e to the x. So, again, another u and v. So, u dv plus b du. So, copy the u, e to the negative x. Derivative ng b, negative 1. Plus copy the v, 1 minus x. Derivative ng u, e to the negative x. Ayan. So, simplifying, you get this. At pag sinubstitute mo ang number 1, ang makukuha mo dito, 2 minus 1 is 1 times the negative ng e, ang sagot mo ay negative. Pag ang sagot ay negative ng a double prime, ang interpretation ay concave downward. Therefore, maximum ang point. Kaya, maximum ang area. So, ang magbibigay ng maximum na area ng rectangle ay kapag ang x value, the length, is 1. O ano kaya ang height? O, pag sinubstitute mo siya sa e to the negative x, so e to the negative 1 or 1 over e. Ang 1 over e is approximately 1 over 2.718 or 0.37. So ang ibibigay sa ating tawag dito, dimensions ng ating ng ating rectangle ay 1 tapos ay 0.37 ang y value. Yun, tama naman, nasa pagitan ng 0.2 at 0.4. So, dahil area ang tanong, multiply nyo x times y. So, kaya 1 times 0.37, so yun yung what is the area, ay di 0.37. Ang units, square units. Ayan. So, ari po ang final answer. Ayan. Okay po. So that's our applications ng optimization that involves yung transcendental functions. Okay? So bukas ay we have a schedule makeup class, yan 2:30. So we will try to answer additional yan. Kailangan kasi kayong matrain dyan. So magta-try tayong magsagot ng ilan sa mga nandito sa ayan. Yan, that involves pa rin ang optimization bago tayo pumunta doon sa number problem. Yan. Yan, ito kasing number problem ay isa ring mga uri ng problem na na-encounter nyo nung high school, yung mga let x be the first number, the second, y the second. Yan. So may mga questions ngayon ng maximum, minimum. So yan pa rin ang sasagutan natin bukas. Okay? So may tanong po so far. Yan. So nakita niyo dito na babalikan ang formula ng derivative pa rin ng trigo, ng inverse trigo, ng exponential. Pwede pa rin ang mga possible given ay logarithm or hyperbolic. Okay? So with that, nandito muna ulit tayo. So bukas at 2:30, see you on our makeup class. Okay, thank you very much and goodbye class. Thank you po.